Bumagal ang overall inflation noong Hulyo pero may panibagong sakit sa ulo ang mga consumer. Sumipa kasi sa record high ang presyo ng bigas at singil sa kuryente. Narito ang agenda report ni Che Sulit. Sapat lang ang kinikita ng architect na si RJ Borromeo para matustusan ang mga pangunahing bilihin gaya ng pagkain. Pero pagdating sa utilities, patuloy na naghihigpit ng sinturon si RJ dahil sa taas ng presyo ng mga bayarin. I really don't know the sudden increase, but we still consume the same amount of energy naman, electricity and all, but it's gone up quite considerably. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bahagyang bumagal ang antas ng inflation para sa buwan ng July sa 6.2% mula 6.4% noong June. Ito na ang third consecutive slowdown ng overall inflation rate matapos sumipa sa 7.2% noong Abril, kasunod ng pagsiklab ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay National Statistician and PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa, ang main drivers ng deceleration ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa transport, education, at restaurant and accommodation sectors. Sa kabila nito, nananatiling mataas ang price pressures sa pagkain, partikular na sa bigas. Naitala sa 17.1% ang antas ng inflation ng bigas noong Hulyo, higit na mas mataas sa 15% noong June, marking a 2-year high since July 2024, recorded at 20.9%. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni former NEDA Chief Winnie Monsod, nakakaalarma ang elevated rice inflation, lalo para sa lower-income households. Really good that the price inflation is slow, general, all overall. But the point is that as far as the Filipino poor are concerned, their concerns are on rice prices because that's the main factor in the Filipino budget for the poor. Umakyat din sa 17% ang inflation rate ng kuryente nitong Hulyo kumpara noong June na naitala lamang sa 12.3%, isang 3-year high mula March 2023. Para kay RJ, malaking ginhawa sana kung maisasakatuparan ng gobyerno ang tax relief measures para sa mga consumer. I think that will benefit more of the people that struggle. Any peso saved will really go a long way. That will benefit everybody actually. Pasok ang July headline inflation sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas mula 5.6% to 6.6%. Gayunpaman, labas pa rin ito sa kanilang 2 to 4% tolerance band. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, patuloy na isusulong ng pamahalaan ang mga hakbang kabilang ang fuel assistance, mga programa para sa supply ng pagkain at pangmatagalang reforma sa power sector. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.